Hey guys, welcome ulit. Welcome back ulit dito sa ating question and answer, and magme-mention na tayo ng mga ibang topics or magme-mention tayo ng mga ibang comments. So, ayun, kung meron kayong mga tanong dito and meron kayong mga contribution dito sa comment section natin, thank you so much for participating. No? So, tara, mention na natin yung mga ibang nagko-comment and sagot tayo ng mga tanong. Sabi ni Pilyong Kerubin, I agree to everything, Sir Marv, lalo na yung mga times na mag-isa ka lang and na-feel mo yung homesickness na parang gusto mo na. Tapos kung may shoutout kayo dito, mention natin. Abangan nyo. Tulad nito, si Rua215, shoutout po, Sir Marvin. So yun, shoutout po sa inyo. Oh, taga lang may mga contribution si Rain Lazel, 1988. Unahin ko lang yung may comment siya dito. Tama nga naman, hoping na lang na tahimik and friendly neighborhood sa pupunta namin dyan sa Alabama. Paano ba malaman yung average house apartment rate? Saan kayo nagche-check ng house? Sinagot siya ng isang nag-comment natin doon. Sana malinaw sa inyo. Agree po ako doon sa sa nag-comment doon, yung nag-reply sa inyo. May nag-reply kasi sa kay ma'am. Sabi niya, sagot na kita, paano malalaman yung apartment na maging secured ka. Number 1, huwag kayong maghanap sa mga may government subsidized housing. They call it Section 8. Ma'am, sorry kung kung hindi ko kasi alam kung saan kayo pupunta dito sa Alabama. Tsaka hindi pa naman, alaki po ng Alabama, promise. Pero majority, okay naman dito. Hindi po napapaligiran ng Alabama ng ng mga nakakatakot na ng mga neighborhood. Ilan lang. Kailangan mo sadyain talaga siyang puntahan, no? Hindi siya yung tipong mapapadaan ka lang parang parang doon mafe-feel mo na na parang pangit doon. Hindi, kailangan talaga kailangan talagang alam mo kung nasaan yun Hindi siya yung tipong parang 80% ng buong Alabama State delikado. Hindi parang napakahirap hanapin. Mahirap din hanapin yung mga neighborhood na. Si ma'am kasi parang hindi pa nakakarating dito sa US. May comment si ma'am bago lang. Doon sa bago nating video, sabi niya, napaka-timing ng content mo, Sir Marv. Waiting kami to be current sa Alabama din. Medyo napaisip bakit Alabama ang pinili ko. Ang taas ng offer sa New Jersey at ibang state. Bakit kayo may regrets na Alabama ang pinili nyo? Ma'am, alam niyo ma'am, kahit saan kayo talaga ilagay para mag-umpisa kayo, parang parang there's no big deal Yun lang ang masasabi ko sa inyo, no? Dito man kayo sa Tuscaloosa pupunta, okay dito kasi parang university town ito, nandiyan ang University of Alabama, convenient. Wala lang akong insight sa Huntsville, sa Birmingham, sa Montgomery. Lalo na sa Montgomery kasi 2 hours away from here dito yun. Hindi kami talaga pumupunta doon kasi layo Nalalayo na kami sa 2 hours na biyahe. Yung Birmingham, lagi rin kami doon, okay doon, pero pag kasi sa mga cities na yung mga ganon, yung medyo maraming tao na, mas marami ang doon, marami mga ganap doon. Sa Huntsville naman, sabi nila nagiging maganda yun daw ang binibida ng Alabama ngayon sa sa lifestyle yan. Maganda na kasi doon. Dine-develop nila ang Huntsville. Dito naman sa Tuscaloosa, tahimik dito. Tahimik dito na hindi magulo at convenient. Yan. Okay dito mag-start. Sa cost of living, may inflation. Kahit saan tayo pumunta, kahit saan tayong state ilagay, mararamdaman talaga natin yung mga cost ng mga goods, ng mga necessities. Medyo nagmamahal din talaga, no? Gas, pagkain, yung mga yan, sumasabay yung mga yan. Pero dito sa Alabama, kakayanin talaga kasi kami naman ni Nika
komportable yung buhay namin dito. Ang tanong na lang, ano bang hinahanap nyong lugar? Para sa akin, maski saan lugar, maski sabihin nyo, ang baba naman ng rate doon, ang taas ng rate doon, maski saan lugar po, basta nurse ka, kayang-kaya, magiging komportable kayo. Depende na lang kung magsasama kayo ng mga dependent na na kung ilan-ilan, tapos ikaw lang ang magtatrabaho, talagang mapipilitan kang mag-extra. Yan, siguro kahit mga isa, dalawa per pay period, yan, kakayanin na yun. Maluwag na yun, makakaipon ka na nun. Pero sana wag nyo maisip na wag nyo napapangunahan lang kayo na promise, napapangunahan lang kayo. Magtiwala kayo, maski saan kayo mag-start dito sa US, okay na okay. Siguro, advice ko na lang, pagdating mo dito, mag-adjust ka. And then, after 6 months, mag-travel kayo. Tignan nyo kung ayaw nyo dito sa Alabama. Tignan nyo kung saan kayo yung mga lilipat. Kasi based sa comment nyo, di pa kayo nakakapunta dito. Try nyo muna. Ang ganda nga dito eh. Alam nyo kung wala kami kamag-anak, dito na kami magsesettle eh. Pero kami, yung desire namin na mapalapit dun sa mga relatives namin kasi is napakalakas. Yun ang talagang hinihila kami dun. Pero alam nyo, ang ganda dito eh. Walang pakialamanan, respectful mga tao dito. Filipino community dito, maliit lang, pero pag nagsama-sama, hindi nyo akalain, ang laki pala. Ang dami ko pang gustong sabihin, pero isa lang masasabi ko sa inyo, ma'am. Subukan nyo muna. Papangunahan lang kayo eh. Sabi niya, due diligence lang when checking for apartments, search for reviews. Worst comes to worst, ma-assign kayo sa city na not so safe. You can ask your relocation coordinator to check for better communities na malapit sa workplace. Ayan. Totoo talaga to eh, mga sinasabi nila eh. Sigurado mas nauna sila sa amin. You get what you pay for dito sa Amerika. Sumamura, pero yung neighborhood mo, nakatakot, may paggalagala na dyan. Addict dyan, di ba? Ang hirap naman ng ganun. Wala ka sa work eh. Wala ka sa bahay eh. Mga kids mo nasa bahay. Tapos, alam mo yung neighborhood mong ganun. Wala kang peace of mind. No? Uy, sabi ni Julie Christine 6730. Sabi niya, just approved my visa last Friday. Unemployed ako, still approved thanks to my good mood consul. So, ayun, congratulations. Excited na po ako sa inyo sa American journey nyo. Si nurse photographer. Si Daniel. Marvin, parang you look stressed. Bumili ka na ng motor. Kaya nga, naghanap na tayo. And thank you, Nurse MJ. Andito ka palagi nagko-comment, no? Contribution. Lagi siya nagko-contribute sa ating, mga contents and comment section. Sabihin ko lang, sabi niya, agree ako sa feeling na nasaan yung mga tao. Ito yung mga comment niya na yung kasi may sinabi ako doon na pagpunta niyo dito sa Amerika, para may feel niyo nasaan yung mga tao. Hindi ka tulad dyan sa Pilipinas, di ba? Kahit saan ka pumunta, may tao, may ingay, parang ang dami nangyayari sa Pilipinas, no? Sabi niya, agree ako sa feeling na nasa ng mga tao. Pero na-reverse culture siya ako nung umuwi na parang sardinas naman ang tao sa mall. Na parang hindi ka makakalakad. Ngayon, prefer ko na ang peace and quiet. Sa work ko, na-feel ko yung Pilipinas vibe kasi halos lahat ng staff sa night shift sa unit namin ay Pinoy. So, walang kupas ang kainan at chismis. Ito ang tanong ko, Miss MJ. Pag nagdadala ba kayo ng pansit sa hospital, wala na bang sumpa? Kasi natatakot ako eh. Kasi yung mga kaibigan ko ng mga Amerikano, na sa ER. Actually guys, wala pa rin ako kasama Pilipino doon. Matatapos na yung contract ko. So sabi nila, magdala daw ako ng anong pagkain. Nakatikim na sila ng lumpia. Addict sila sa lumpia eh. Gusto ko na magdala ng pansit kasi natatakot ako baka may sumpa ang pansit pa rin dito sa Amerika.
Sabi ni Nars JL, Idol, is $30 per hour in Montgomery, Alabama, livable na for family of 4. Actually, yun na po ang ano dito eh. Sa Alabama, 30 and up na eh. Ang rate eh. Family of 4, tapos ikaw lang po mag-work. Mapipilitan ka po talaga mag-OT-OT na ito. No? Kung gusto nyo maluwag ang ano nyo, ang budget nyo. Yan. Pero, huwag kang mag-alala. Yung $30 per hour na yan is, kung medyo higpit sinturon lang kayo, kaya yan, kaya. Komportable pa rin kayo yan. Pero of course, kung gusto nyo mga pag-ipon-ipon din, kailangan mag-ano kayo. Kailangan mag-OT kayo. And yung ano nyo, yung spouse nyo, mas maganda makatulong din na mag-work din. Pero ang hirap kasi, no, paano kaya kung ikaw at yung spouse mo mag-work tapos may dalawa kayong kids, no? Ang hirap bantayan, no? Siguro kung ganun man yung sitwasyon nyo, coordinate nyo na lang sa manager nyo. At kung magkaka-work siya dito, coordinate nyo sa manager nyo. Napagbibigyan naman yung mga ganung situation na kunyari ikaw mag-stretch ng work ka 4 days, tuloy-tuloy, or 5 days, tuloy-tuloy. Tapos off ka naman ng 5 days. Siya naman magtatrabaho ng 5 araw. So, ganun. Ayoko na i-mention eh. Hindi. Si Mr. Pedro Max, lagi siya nagko-contribute. Napapansin ko na rin naman na lagi siya nagko-comment sa mga videos natin. No? Pansin ko lang sa kanya, parang halos lahat ng mga videos kung saan siya nagko-comment, parang pare-pares lang din ng mga mga sinasabi niya, parang kino-compare niya yung sitwasyon niya sa Middle East and dito. Ito ang tanong ko, sir. Gusto niyo ba pumunta ng Amerika? Bakit kayo nagko-comment? Bakit kayo nandito sa Bakit kayo nandito sa mga content na pang US kung hindi naman kayo interesado pumunta dito? Anong niyo? Anong purpose niyo po nung mag-comment kayo na yung mga difference ng Middle East tsaka dito? Napakalayo po. Napaka-komportable nyo dyan sa Middle East. Tsaka kami naghihirap po kami dito. Hindi, biro lang. Hindi naman sa pero choice po ng tao yan. Sabi niya, komportable daw siya dun. Wala daw siyang stress dun. Para daw Filipino culture din daw dun. Parang mas maiipon, nakakaipon daw siya, tapos medyo na kaya daw siya hindi pumunta ng Amerika kasi may mga friends daw siya na sinasabi na yung ganito daw Amerika, dito makaipon pa. Depende naman po yun kung paano kayo mamuhay eh. Kung komportable na kayo dun, bakit pa kayo pupunta dito? Ito kasi guys, importante lang to. Ayoko lang mapakawalan to sa sa isip ko, no. Para sa akin ang Amerika is self-growth to. Self-growth sa akin to. Para sa akin ang self-growth. May mga ibang nakausap na rin ako na ganun din daw ang nila. Pag-Amerika, self-growth. Kasi sa atin oo, lumaki tayong may tumutulong sa atin, magulang, may kasambahay tayo doon. Minsan may mga pinsang ka pa, may mga tsahin-tsuhin ka pa na sama-sama kayo sa bahay, di ba? Parang ang saya. Pero para sa akin kasi ayoko ma-stuck up sa ganung mentality na tipong baka hindi ko kaya kapag mag-isa ako, ganyan. Parang yung ultimate goal pa rin kaya mo yung medyo mahirap na sitwasyon na mag-isa ka lang, kayong magpapamilya, di ba? Wala kayong mga helper dito. So yun. Para sa akin, personal growth ang pag-Amerika. Kasi ayoko nacha-challenge lang akong kayanin eh. Tsaka ang daming mga marami. Ang daming pansin niyo yung mga nag-Amerika, kahit mga mga bata pa tayo, hindi naman sila maiingay, di ba? Pero wealthy ang mga. So naiintindihan ko na. Kung pwede nga lang, hindi na ako mag-share ng ganito pero syempre para sa inyo, sa mga curious mag-Amerika, sinasabi namin sa inyo kung anong meron dito, anong pakiramdam dito. Hindi rin naman perfect place to, no? May mga sitwasyon na baka hindi para sa inyo or
kaya namin hinahatid to, baka hindi nga talaga para sa inyo, or baka para sa inyo. Kay Mr. Pedro Max, sigurado sir, nandito para sa inyo. Kaya wag na kayong pumunta dito. Baka masiraan kayo ng bait kapag pumunta kayo dito. Sobrang tahimik, baka hindi kayo sanay sa ganung, lifestyle. Ikaw lahat, mag-laundry, magluto, bayad ng bills, maglinis ng sarili mong apartment o bahay. Magda-drive ka kung medyo nandito ka sa town na medyo na walang mga public transportation. Galit kayo sa taxes. Ako, para sa akin, okay lang naman ako nagbabayad ng tax kasi nakikita ko naman saan napupunta. Komportable ako dito. Yun ang yun na lang iniisip ko parang nagbabayad tayo ng tax dahil sa yung convenience ng ino-offer ng bansa na to. So yun lang no. Pero Mr. Pedro Max, thank you na ka-contribute ka dito. Sa mga nandito na sa Amerika na gustong lumipat ng Middle East. Diyan ang comment ni Mr. Pedro Max. Baka nag-i-invite siya ng mga Pilipino na naiinis na sa mga taxes, ayaw na mamuhay na mag-isa. Andiyan pa ang Middle East. Sabi ni Jay Estrada, boss, yung pag-ride di mo nami-miss. Siyempre nami-miss ko rin, no? Yun nga lang, parang naisip ko, hindi dito, wag dito, kasi wag mo nang sumabay kasi ang dami rin naman namin plano. Pero, mangyayari pa rin to. Siguro pag may bahay na tayo, no? Pag nakalipat na tayo kung saan natin gusto lumipat. Sabi ni Paul William Maravilla. Sana na-pronounce ko po na maayos. Boss Marv, nakaka-inspire talaga mga videos mo. Subscriber ako from NCLEX. Now po, DQ na. Abang-abang na lang sa Visa Bulletin. Ingat kayo palagi. Pa-shoutout na rin. Oh sir, shoutout po sa inyo. And DQ na siya, no? Congratulations siya. Excited na ako na sa pagpunta niya dito sa Amerika. Sabi ni Hey Apple, Pinas pa din. Mag-iipon, ang choice niya, Pinas pa rin daw yata siya magre-retire. No? Pinas pa din. Mag-iipon lang, then uuwi sa Pilipinas. Nung una gusto ko mag-retire sa US, pero na-realize ko, minsan talaga hindi lang pera nakakapagpa-happy at content sa isang tao. Totoo nga naman yun, di ba? Sabi ni Annie Grazy, being a silent viewer, I'd say I prefer small town and tahimik na lugar than the city. Siguro pag mga thunders na tayo, gusto na natin talaga yung mga ganun. Ako rin, kami rin, gusto na namin ganyan, hindi magulo eh. Sabi ni Quickie Reviews, di ba mahirap dyan, sir, if kasama mo family mo, like wife and 2 kids? Livable naman po, no? Pero kung ang goal nyo rin ay makapag-ipon, of course, maganda tulungan kayo ng wife nyo na mag-work din. Hindi ko sinasabi na magugutom kayo kapag gano'n ang sitwasyon na ikaw lang nag-work, no? Komportable pa rin naman, diba? Pero sakto-sakto lang. Ma-advise ko, tulungan kayo ng wife nyo mag-work, and kayo, pick up din kayo ng mga extra work. Yan. Kung hindi second job, mag-OT kayo. Sabi ni The Cool Kid Next Door, sir, ask ko lang, 40 years old na ako with hard of hearing, with hearing aid, just passed local board exam last year. Ano kaya possible na maging disadvantage sa akin? Or pwede pa kaya ako makapag-abroad sa age ko and condition? Dito sa Amerika, sir, no, wala pong discrimination dito ng mga ganyan. So, pwede po kayo dito. Disadvantage, hindi ko nakikita yung disadvantage ng condition nyo po dito. So, pwede po yan dito. Nasa inyo na lang po yan. Pero dito, hindi po nila dinidiscriminate kung ano yung kung ano yung condition nyo. Sabi ni Candy Lynn 4445, working now here in Germany as a nurse. Nakaka-curious ako sa US na lumipat, pero mga naririnig ko dyan, yung healthcare, pag nagkasakit ka, malaking babayaran sa hospital. Dito kasi wala ka talagang babayaran and sick leave is unlimited.
Basta may med-cert ka. Sana makagawa po kayo ng video about healthcare dyan. Na paano mga covered ng insurance. So, sige po, magagawan pa natin ng content to, no? Pilitin natin. Pero masasabi ko lang dito, ito lang din yung ano, no? Parang kinakainisan ko dito sa Amerika, no? Parang hindi covered lahat. Lagi may copay ka, eh. Parang ang wala na binabayaran dito yung mga hindi nagtatrabaho, eh. Ewan ko ba, bakit ganun? Yung mga tipong senior, mga ano na dito, mga retired na may edad na hindi na nag-work. Parang sila na lang yung libre. Yung mga working class. Kung sino pa yung nagbabayad ng taxes, sila pa yung parang laging may copay. Tapos parang hindi covered lahat. Nakakainis lang. Pero sige, gagawin natin to. Pero kung ayaw nyo ng ganun, huwag na kayo punta ng Amerika. Sabi ni, si Yaya Bang Nin, si Yaya. Sir Marv, thank you sa effort mo sa discussion regarding doctors to nurse relationship. Or, yan. Meron pa po sana akong request sa inyo, video regarding sa mga English term ninyo dyan na hindi po namin naririnig dito sa Pinas, like stick the patient means weruan mo ng patient and more. Salamat po, ingat po kayo dyan. Ni Ma'am Nika. Thank you, no? Sige, gagawa natin to, yung mga katulad ng give report. Dito ba sa atin? And mag-endorse ka na. Wala nang ganun dito, hindi na endorse ang tawag dito. Magugulat sila sa inyo na ano yun? Anong endorse? Parang iba ang ibig sabihin sa kanila noon, eh. So, sige. Ikaw-compile ko muna. Sabi ni Mr. RJGD, sabi niya, need ba talaga magka-car sa US? Yes po. Pero, depende pa rin. Depende pa rin kung, kasi ang laki ng Amerika, no? Kung mapupunta ka sa isa city, yung sabihin natin, kung mapupunta ka sa New York City, hindi mo naman kailangan ang hirap maghanap ng parking spot doon, makakahanap ka ng parking spot doon, pero ayaw mo nang galawin yung sasakyan mo. Ganun po sa New York City. Pero ang New York City is parang 1-2% lang yun na land ng buong Amerika. Ano pa yung iba kung hindi ka magkakaroon ng sasakyan? So parang buong buhay ko na lang mamumuhay dun sa city na yan. Ayaw mo exploring iba, mag-u-Uber ka. Ewan ko ba, kasi nasanay naman na tayo sa tayong mga Pilipino na kaya natin mag-commute. Yun nga lang, hindi na po kasi ganun talaga yung pamumuhay dito, eh. Ini-encourage ko, pero parang kayo na bahala, no, kung sa tingin nyo kailangan nyo, eh. Hindi. Pero ini-encourage ko na matuto kayo mag-drive and kumuha kayo ng sakyan. O teka, special mention ko lang tong haba ng comment nyo, eh. About dun sa about the purpose na sa pag-Amerika. Sabi ni RM, hi, personally, I want to thank the video content creator and I have been, pabasa ko na lang sa inyo, guys, ito. Papost ko na lang. Ayan, totoo nga naman, depende naman talaga sa age nyo kung ba't nyo gusto yung mag-Amerika. Yan, ma'am. Thank you sa pag-participate dito sa comment section natin. Pag mabasa po to ng mga Filipino nurses na gusto mag-Amerika. Malaking bagay itong comment nyo. Nagpapa-shoutout pala si JP Portesa. Yan, shoutout po sa inyo. Salamat sa inspiring message. Kahit paano bawasan ang anxiety sa uncertainties. Jan, family of 4, migrating to the US soon in God's perfect time. Yan. Thank you so much. Sana nakatulong yung mga content namin sa inyo. Diyan, tuloy-tuloy na. No? Malapit na kayo dito. Excited na po ako para sa inyo. Sabi ni Lovelyn Villare, I'm not a nurse but nangangarap ako makapag-work dyan sa US. Kaya nag-apply ako under EB3 Unskilled Visa as Caregiver. Graduate po ako sa Pinas ng Psychology. If nandyan na ako, looking to upgrade my skill po sana.
Parang na-confuse ako. Medyo na-confuse na ako konti. Okay. Miss Loveline, hindi na ako sure eh. Hindi ko na alam kung ano yung mga category ng EB3. Kung pupunta kayo as a caregiver dito, parang hindi yata EB3 ang binibigay. Hindi ko lang alam hindi ko lang alam, pero baka naman alam na ito na ang category ngayon. Kasi yung comment na to medyo mahaba, medyo may naikipag sa kanya eh. Naikipag discussion sa kanya na may nag-comment na mahirap dito kung hindi ka nurse. Ang dami pong pwedeng alagaan dito sa Amerika. And naging staple kasi sa atin ng mga Pilipinas ang pag mag-Amerika dapat nurse ka para komportable ka. Baka naman sa mga ibang profession, bigyan din ng opportunity. So yun, good luck po sa inyo, ma'am, kung ang ma-advise ko na lang dito, maghanap po kayo ng agencies diyan sa Pilipinas kung hindi nyo alam kung meron talagang hiring or nangangailangan ba talaga ang Amerika sa mga profession or job na anong papasukin nyo dito. Ganun po kasi ang Amerika parang depende po yan kung anong papasukin mo. May employer ka na ba? Sure ka ba na meron kang magiging trabaho dito? Sure ka ba na may employer ka dito pumunta? Ganun po ang mindset ng Amerikano pag mag-a-apply ka. So, advice na pumunta ka sa mga agencies or punta ka sa mga online, magtanong-tanong ka rin dun kung meron bang hiring na ganito sa Amerika, gusto mo pasukin ng gantong profession sa Amerika, gantong gusto mong trabaho sa Amerika, meron ba akong opportunity dyan? So, yun. Sabi ni Desi RN, from Epic din ako, yung agency. Epic International Staffing din po ako. Nasa Tesi na po ako ngayon, Sir Marv, ongoing and training, ma'am. Yun, thank you for watching my videos and congratulations, nandito na kayo sa States. Ayan. So, tuloy-tuloy na yan hanggang sa dumami ang utang and routine na magbayad ng utang dito. Excited na ako sa inyo, ma'am, and congrats, nandito na kayo sa US. Sabi naman ni Lam Japan, how about teachers, sir? Naku, wala po akong alam. Hindi ko po alam ang opportunity ng mga teachers para mag-US. Hindi ko po alam. Siguro agency na lang po. Maghanap po tayo ng agency. Sila po makakatulong kung may opening ba ang teachers para sa Amerika. May comment din si Balltime. Malapit na kami mag-apply for US citizen. Ang masabi ko lang ay dapat alam mo talagang pinapasok mo pag mag-Amerika ka. Hindi talaga para sa lahat ng tao, hindi rin pwede sa mahina ang loob. At lalo na, hindi para sa mga taong paiba-ibang isip. Dapat buong loob mo sa mga adjustment na kailangan mo harapin. Ito nga naman sinabi niya. Diba gano'n naman ang tatak ng Amerika Land of the brave and nakalimutan ko. So yun, tama po yun. Kailangan buo talaga ang desisyon niya mag-Amerika. Kasi sabi ko noon, buo ang loob ko, mag-Amerika ako. Maski anong mangyari, mag-Amerika pa rin ako. Yan. Kasi alam ko, maging komportable ang buhay dito. Sabi ni Ray Andrew Balquiros, VHR nurse din ako. Natuwa naman na last visit ko, paalis pa lang ako noon 1 year pa lang kayo ngayon. 1 year pa lang kayo ngayon, tapos na. Congratulations. Thank you po. And shoutout na rin sa inyo. May nag-comment si Hi Marv, always ako nanonood ng vlogs ko. Magtatanong lang, sana ako. Punta ako US as a dependent pero wala ako sa medical field. Plan ko sana mag-enroll as nursing assistant or technician. CSSD technician. Hindi ko po lang ano yun. Mabilis lang po ba makahanap ng work ngayon? Pero first choice ko sana CSSD technician. Sana masagot. Yung maging assistant kayo dito sa nursing assistant, ay, nako, hindi na kayo bibitawan kasi ang laki ng need ngayon sa mga nurse assistant.
medyo mahigpit po ang ang trabaho ngayon ng mga nurse assistant. Ang dami sa kanila nagta-transition na mag-aaral na rin sila ng nursing, kaya ang dami na umaalis. Kaya kami, mga nurses, na pag naghahanap kami ng mga nurse assistant, saan na sila? Wala, kami na rin napapagod eh. Sigurado po, may trabaho po sa inyo dito. Hindi kayo bibitawan pag nag-apply kayo sa nurse assistant. Tapos, may mga ibang comment, may mga bagong comment, no? Doon sa bagong video natin. Sabi ni Cyberblaze, sa Newark and Elizabeth, grabe kapag napagtripang ka ng mga tambay. Huwag ka din magsolo sa gabi sa New York subway, lalo sa mga kababaihan. Oo nga sir, naramdaman ko nga yun. Kaya pala, pag nasa New Jersey and New York ka, talaga yung mga tao doon pa naglalakad, parang laging game face, yung mga tipong no, parang gumawa kang pakilaman, ganun ng pag naglalakad sila eh. Saka sa New York subway, no, nakakatakot din. Oy, teka lang, may mention lang natin, no, si Yanix Palermo. May good news ako, Sir Merv, nakapasa na misis ko sa NCLEX. Matutuloy na talaga to, American dream namin mag-asawa. Pero sa ngayon, save lang muna para di mahihirapan sa starting namin doon. Magkano kaya ang kailangan namin i-save, sir? Safe na po mga siguro mga $4,000 and up. At least na $4,000. Or tig $3,000 man lang kayo pumunta dito. Yan, pwede nang ma-supplement yung 3 to 4 months niya na living dito. And guys, thank you so much sa mga pag-contribute nyo dito sa mga comment section natin, no. Ang dami ka ng utang eh, kaya hindi ko na mahanap yung mga nagtatanong. Nagbabasa na lang ako doon kung parang okay ba i-mention to. So yun guys, it's Saturday morning. Ang hirap eh, pabago-bago na naman tulog ko eh. Hirap talaga pag night shift. Malapit na matapos ang contract namin, and on process na po ako ngayon mag-transfer, mag-endorse ng license sa state na po lilipatan namin. And si Nika ganun din. Si Nika tinatapos lang niya sa tax niya. So yun guys, thank you so much, and content ulit tayo next video. And kung may mga kung may mga suggestion kayo kung ano mga content ng gusto nating anong gusto niyo topic na i-cover natin, comment nyo na lang dito. So yun, thank you guys, and see you on our next video.